Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay ways to sustain our hope. Yan. Meron po tayong mga inaasahan sa hinaharap. Ang dami po kasing promises ni Lord sa atin. Of course, including na po yung salvation na gusto po nating maranasan po yan. Actually, nasa atin na po yan. Assured na po tayo. Pero mga darating na panahon, wag naman po muna sana. Pero may experience po natin, nakasama po natin si Lord. So yan po yung ating inaasahan sa hinaharap. Bukod pa po doon sa salvation, of course, meron po mga pangako si Lord na gusto po nating talagang maranasan po. Personal, sa buhay po natin. Okay? Hindi lamang po sa ministry. Alam ko po ang Lord ay hindi po niya ipagkakait sa atin. Kahit po yung sa mga personal na buhay po natin, talaga pong maranasan po natin yung kanya pong mga promises. Kaya po, ito, tingnan po natin, ways to sustain our hope. Mahalaga po dyan mga kapatid na matatag po tayo, nag-i-endure po tayo. Ang text po natin, makikita po natin sa Romans 15 verses 4 and 5. Romans 15, 4 and 5. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Ang binasa ko po yung NIV, yan, nasa PowerPoint po natin, ay ESV. So whether ESV or NIV, meron tayong mapapansin po dyan na combined words or kambal na salita. Okay? Kaya natin sinabing kambal na salita, normally, pag binanggit po ito ni Paul sa kanya pong epistle, sa kanya pong mga sulat sa iglesia, or kaya personal letter po niya kahit kila Timothy, sa kanya pong mga anak sa pananampalataya, mapapansin po ninyo yung dalawang salita po na ito. And what are those words? Ito po yung endurance and encouragement. Sabihin nga po natin, endurance, encouragement. So yung dalawang salita po na yan, sinasabi po natin, kambal na salita, hindi naman po technically sa atin pong English language na compound words po siya. Siya po ay binabanggit, every time na banggitin lang po, laging kasama po yung isang salita na yan. Endurance and encouragement. Dalawang mahalagang bagay po yan mga kapatid. May kinalaman po sa ating hope. May kinalaman po sa ating life. May kinalaman po sa ating ministry. Dalawang salita na kung mawawala po mga kapatid, maaaring hindi na po natin ma-experience yung hope na yan. Yung inaasahan po natin, yung mga promises ni Lord, yung tinitingnan po ninyo without endurance, without persistency. Kahit nga po sa normal, no? Subukan po ninyo, yung iba sa atin kung hindi nagtiyagang mag-aral, hindi nag-endure ng hardship, hindi naging persistent, hindi po tayo nakagraduate. Hindi po natin nakita yung umakit tayo sa entablado, sa stage. Hindi po natin nakita yung magandang future din po natin. So may mga pagtitiis po talaga. So meron po mga salita na kailangan po tayo na talaga pong namnamin at isakabuhayan po natin, practicein po natin. And for now, mahalaga nga po itong endurance and encouragement. Okay? Tingnan po natin, babalikan po natin mamaya yan dalawang salita po na yan. Pero sabi po doon sa verse, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures, so ibig sabihin po mga kapatid, para maranasan po natin yung endurance and encouragement, meron daw pong isinulat in the past. Meron pong mga isinulat sa mga nakaraan. Ano po yung isinulat po na yan? That is the Word of God, okay? Ano po ang gamit? Ano po ang purpose ng Scriptures? Ano po ang purpose ng Word of God sa atin? Na alam ko po, talagang marami po sa atin, minemeditate po ito day and night, okay? Night and day. Nahandyan po yan. Nagdi-devotion po tayo.
Okay, nagre-reflect po tayo sa salita po ng ating Panginoon. So, what are the purposes or what are the purpose of the Scriptures? Ang una po, all the Scriptures are for instruction. Ito po yung nagbibigay. All the Scriptures are for our instructions. Nahandyan po ang salita ng Panginoon. Ibinigay po yan sa atin para bigyan po tayo ng instructions, para bigyan po tayo ng learnings, bigyan po tayo ng guide ng mga bagay na dapat po nating gawin, mga bagay na dapat pong hindi gawin, okay? Ito po ay nagsisilbing ilaw po sa atin. So, the first lesson that we must learn sa Scripture, yan po mga kapatid, for teaching purposes, tinuturuan po tayo sa buhay. Minsan na lang po ninyo, pagka po may mga pinagdaanan tayo, pag nahihirapan po tayo, kadalasan wala tayong wisdom no? Hindi gumagana yung wisdom natin. Nasubukan nyo na po yan mga kapatid. Pagka very tough yung situation natin, parang hindi mo na alam ang gagawin. Nalilito po tayo sa dami ng parang options. Ang karamihan sa options, kapag bigat na po tayo, karamihan pa naman po dyan, negative. That is the time na kailangan po natin ang Word ng God. So, hindi po accidental talaga na ang salita ng Panginoon ay maging pang-araw-araw na routine ng ating pumbuhay. Kasi yan po ang ginagamit po ng Panginoon para ilid po tayo, para itama po yung atin pong mga galawan, okay? Yung po mga galaw po natin, yan po mga kapatid, ang kailangan pong itama ng salita po ng ating Panginoon. Para po mapanatili po natin yung pagiging hopeful sa mga bagay. And the more you grasp the teaching of the Bible, the more you become hopeful sa mga promises ng God. Amen po ba mga kapatid? The more you grasp the truth of the teaching of the Word of God, the more you become hopeful to its promises. May mga pangako po kasi. Habang binubulay po natin, habang naiintindihan po natin ang salita po ng Panginoon, lalo po tayong nagkakaroon po ng pag-asa. May mga pagkakataon po siguro mga kapatid, dahil po sa mga dinadanas po natin, mga crisis, karamdaman, and everything, problema, kawalan, minsan po mga kapatid, parang nagdidim yung hope natin no? But when you read your Bible, you grasp the truth, nakita po natin yung katotohanan ng pangako ni Lord, yung mga promises, lalong lumilinaw po sa atin yan. Okay? Ang pangalawa po, all the Scriptures are intended to give endurance and encouragement. Ang salita po ng Panginoon ay intended po yan para po tayo ay magkaroon po ng endurance. What is endurance? Yung tatag, okay? Pagtitiis. Sa iba po, parang ginagamit interchangeably yung pong patience sa endurance, yung ready ka na magtiis, okay? Handa kang tumayo kahit parang ang hirap. Yan po, patient endurance nga po yan mga kapatid. Matatag po tayo and encouragement, yung napapalakas din ang ating loob. Hindi lang basta matatag, kundi salita ng Panginoon, lalong parang pinupukaw, ini-steer yung atin pong heart para po tayo ay makapagpatuloy. Pinalalakas po nito ang atin pong kalooban. So it will keep you going. Pag nahandyan po ang salita po ng Panginoon, it will keep you going. Amen? Amen po ba mga kapatid? And all the Scriptures have this goal. What is the goal? To sustain our hope. Para po mapanatili na tinitingnan po natin yung atin po mga pag-asa. Okay? Binaback-upan po mismo yan ng Lord. Ako po mga kapatid, pag alam ko na si Lord po mismo, yung kanyang sinabi na pangako, binabantayan din po niya ma-fulfill sa atin.
Alam niyo po ba yon? Na yung salita na binitiwan ni Lord, hindi lang basta binitiwan. Binabantayan pa niya yan na mangyari talaga sa iyo. So, the Lord wants that promises to fulfill in your life. Winawatch niya yan, tinitingnan po niya yan mga kapatid. So, balikan po natin mga kapatid, yung mahalagang binanggit po natin na kambal na salita na sinasabi natin, endurance and encouragement. So, what is endurance? Pag sinabi po natin endurance, ano ang ibig sabihin? Alam po ninyo, sa matagal kong pag-aaral po ng endurance, meron po ako na-encounter na magandang meaning po niyan. Isa sa magandang meaning na na-encounter ko ay ito, to suffer yet in existence to last. Ano daw? To suffer, in other words, meron kang binabata. Ako lalong lumalim yata. Meron kang nararanasan na bagay na mahirap, pero in existence ka pa rin. Ibig sabihin, visible ka pa rin. Why you are visible? Nahandyan ka, willing ka talaga na manatili. You are in existence to last. Yan. Mawawala ang lahat, pero ako, kaya kong i-endure na handito pa rin ako. Yun po ang ibig sabihin. Alam po ninyo mga kapatid, pag pinag-uusapan po yung testing, pinag-uusapan po yung suffering, ang lahat po, karamihan nawawala. Amen po ba? Kaya nga po yung mga churches takot pagka umulan. Kasi kuminsan ulan lang no? Parang ang feeling ng ibang Kristiyano, suffering na yun no? Talagang hirap na pumunta ng church, nawawala na talaga. Nadi-dissolve kasi asin nga ng sanlibutan. Pero hindi po talaga yung mga faithful servants of God. Hindi po talaga yung mga disciples. Kasi eto po mga kapatid, sabi, to suffer yet in existence to last. Nahandito ako and I'm willing to be here sa lahat ng panahon. Yan po yung sinasabi natin na handa pong mag-endure. Okay? Handa po talagang magtiis. Ano po ang ibig sabihin pag sinabi po nating endurance? Getting through, ano daw po? Trial without compromising or wavering. Yan. Dumadaan ka sa mga trials, dumadaan ka sa mga pagsubok, pero hindi mo ikino-compromise yung faith. Hindi nagwe-wave, okay? Hindi sumasayaw, hindi magalaw yung pong ating integrity, yung atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. At ito po mga kapatid, yung endurance is something that we have. Nasa atin po yan mga kapatid. It is something within you. It is something that we have. It is something na talagang ikaw ang pwedeng maglabas kasi ikaw yung napatatag ng salita ng Diyos sa mahabang panahon. Okay? Kanina kasi kaya natin tinitingnan, what is the use of the Scriptures? What are the purposes of the Scriptures? Iyon na nga po mga kapatid. Ang salita po ng Diyos, dahil po sa katotohanang nalaman po natin, na inabsorb po natin, o na-impart sa atin, natanim po sa atin, ito po yung nagpapatibay, ito po yung nagpapatatag, ito po yung nag-i-establish ng ating faith. Okay? Mga kapatid, hindi po tayo nagiging shallow. Nakatanim po tayo sa malalim dahil po sa salita po ng atin pong Panginoon. So yan po tinatawag nating endurance. Okay? It is something that we have. Dapat po meron po tayo niyan at naipapakita po natin sa mga pagkakataon na dapat pong maipakita. Alam po ninyo mga kapatid, kaya po talaga may testing Kaya po may problema. Kaya po minsan ang isang Kristiyano nagsasuffer. Kasi ang hirap mong i-declare na matatag ka na sa faith na hindi ka sinubok ng bagyo. Hindi ka sinubok ng pagkakataon. Masasabi mo lang na ikaw ay willing mag-endure at ikaw ay matatag kapag na-experience mo na ikaw ay nasalang po sa mga trials. Amen po ba, mga kapatid? Paano mo masasabi na matatag yung isang bahay na maganda ang pundasyon?
malamang may dumaan na malakas na bagyo, malakas na hangin, pero hindi po napatumba. Matibay. Meron pong naranasan na bagyo, pero hindi po man lang tumagilid yung bahay. So meron pong pressure from the outside para makita yung tibay mo from the inside. Amen po ba? Can you say amen to that? At ang God, ibinigay na po yan sa atin dahil sa kanyang pong salita. Bawat pagtanggap po natin ng katotohanan, ito na po yung nag-i-establish po sa atin. And how to endure, mga kapatid? Paano po ba tayo mag-i-endure? Ang number 1, wala po sa ating PowerPoint. Ang number 1, remember why you are suffering. Dapat alam mo bakit ka nagsasuffer. May purpose bakit ka nagsasuffer. Ang isa sa layunin po talaga ng suffering na sinasabi po natin para makita yung atin pong tibay. Hindi po dumarating po yan without a purpose. Meron pong layunin. Remember why you are suffering. And you are suffering for Christ's sake. Nagsasuffer tayo dahil Kristiyano tayo. Mahirap yung nagsasuffer ka lang. Pero alam mo, nagsasuffer ako dahil ito ay gusto ng Panginoon. Pangalawang bagay, remember that you are prisoner of Christ, not of your circumstances. Lagi pong introduction po ni Paul, I am a prisoner of Christ. Alam po ninyo, pag sinasabi po natin, I am a prisoner of Christ, you are not prisoner of anyone else. You are not prisoner of anything else, of course. Kasi kay Christ tayo bilanggo. Hindi ka bilanggo ng problema. Hindi ka bilanggo ng anumang bagay. Hindi ka bilanggo ng circumstances. Kaya po dahil hindi ka naman bilanggo ng circumstances, it is temporary. Pangsandalian lang po ito. Hindi po pang matagalan. Lumilipas din po ito. Because we are prisoner of Christ. At si Christ, ang daming magagandang plano po sa atin. Gets po ninyo mga kapatid? Sabihin mo nga sa katabi mo, gets mo ba? Ibig sabihin, prisoner ka ni Christ, you are not prisoner of circumstances. You are not prisoner of anyone else. Hindi ka bilanggo ng kahit na sino. Okay? Kaya malaya ka sa mga circumstances. Lalaya ka dyan. Temporary po yan. Ang number 3 po natin, keep going back to the things you know to be true from the Word of God. Keep going back. Balikan lang po natin. To the things you know to be true from the Word of God. Meron kang babalikan na katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, merong along the way, may experience po ninyo talaga mahihirap na sitwasyon. Pero, pag nahandong ka na ang hirap ng sitwasyon, bigla mo lang maaalala na encounter ko na to eh. Merong sinasabi ang Bible tungkol dito. So, babalikan mo lang yung sinabi ng Bible, yung pangako ng Bible tungkol sa experience mo ngayon. And then you will be released. Makakalaya po tayo. Kasi katotohanan po yan eh. Knowing the truth will set you free. Amen po ba mga kapatid? It's not the truth that will set you free, but knowing the truth, okay? Nahandyan po yan. Given po yung katotohanan. Pero pag natuklasan po natin ang katotohanan, it will set you free. Isa pa po mga kapatid, keep doing what God has told you to do. Keep doing what God has told you to do. That is the way to endure. Pag sinabing nag-i-endure ako, hindi ka tumigil kung ano yung calling sa iyo ni Lord. Hindi ka tumigil kung ano yung pinagagawa sa iyo ni Lord. Amen po ba mga kapatid? Alam po ninyo ako, ilang months po, parang sunod-sunod po na hindi po maganda ang pakiramdam ko. Ang hirap po pala pag 40 plus ka na. Naglalabasan na yung kapabayaan mo nung mga unang araw, yung pagkain mo ng litson, ayan. Yung sobrang hilig mo sa
mga mga fast food, burger, yan. Biglang marirealize mo, 40 plus na ako. May pagkakataon sabi ko, mukhang kailangan ko ng early retirement. Kasi parang mas masarap yung pahiga-higa. Pero hindi. Kailangan balikan mo lang. Bata ka pa, 40 plus nga lang eh. Kailangan balikan mo lang what God has told you to do, gawin mo lang ulit. Okay? Gawin mo lang kung ano yung calling sa atin pinagagawa ng Panginoon. Go back to your ministry. Alam po ninyo, meron po sinabi si Paul as an encouragement kay Timothy, 2 Timothy 4:5. Sabi po, 2 Timothy 4:5, as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Okay? Pinababalik po niya, okay? Binibigyan po niya ng advice to do the work of an evangelist. Huwag mong kalimutan kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. And lastly, remember times in the past when God delivered you and rescued you. Mahalaga po yan, mga kapatid. Hello. Meron po ba kayong time na nakita na po ninyo, nasubukan na po ninyo, that God has delivered you, that God has healed you, God miraculously healed you, miraculously helped you. Okay? Ang daming bagay na ipinakita, ginawa ng Panginoon sa atin. So remember times in the past that God delivered you and rescued you. Ang dami po niyan. Maraming pagkakataon, hinawakan tayo ni Lord, inangat tayo, tinulungan tayo, pinagaling tayo, sinupply pangangailangan natin. So, why dwell in that suffering? Why dwell in the trials? Sige lang po mga kapatid. No? Ang endurance po ay responsibility po yan ng tao. Responsibility po natin yan na maging matatag. Kailangan po natin ng grace ng God. But it is, tayo po yan. Tayo po dapat ang magkaroon po ng action para ipakita po ang bagay po na to. So, hindi natin pwedeng i-justify kay Lord na, Lord, nanghihina po talaga ako. May pinagdadaanan ako, Lord. Hindi po natin pwedeng gawing excuse kay Lord yung pinagdadaanan po natin. Tama po ba mga kapatid? Niniwala po ba kayo? Hindi po excuse yung pinagdadaanan natin? Amen po ba? Eh bakit naman kasi diyan ka dumaan? Diba? Ang dami-daming dadaanan din. Nabasa ko lang po yan sa Facebook. Sabi niya, naintindihan ko pinagdadaanan mo. Bakit kasi diyan ka dumaan? Okay? So, yan po, mga bagay-bagay po na yan ang kailangan po nating i-deal. So, hindi po excuse yung atin pong mga trials and testing, suffering today para huminto po tayo. Importante po maging good finisher of our faith. Maging good finisher po tayo. Tama po ba yan mga kapatid? Ang sarap na tumatanda ka na merong pinagkakatandaan po talaga. Yung masasabi mo, Lord, I am a good finisher. Yung kahit ano ang pinagdaanan, karamihan naman po marami tayong masayang moment. Tama po ba? Ang dami naman pong mga happy moments tayo. Kahapon po, meron pong dumaan na, alam niyo, yung mga memories. Dumaan po sa akin yung mga picture-picture ng Singapore kasama sila Ate Eileen, sila Kuya Abe, na ang saya-saya po namin sa mga picture po na yan. At ang saya naman po talaga ng experience po namin doon. Kailan po tayo babalik? So, ilang days din po kami doon. Masaya po talaga, okay? Marami po tayong masasayang karanasan, pero minsan may mga parang difficult times din. Yung mga difficult times nga natin, grabe si Lord, ako minsan maigsi lang.
Pero yung mga masasayang segment sa buhay natin, para mas marami po yan no? Pero yung mga temporarily na parang ang hihirap na bagay, nagsilbing suffering sa atin, na kailangan i-endure, i-endure naman po natin. When it is time to enjoy, enjoy. But when it comes, when there is a time na kailangan po talaga mag-endure, i-endure po natin. Maging matatag po tayo sa Panginoon. And then, be a good finisher sa takbuhin na ibinigay po sa atin ni Lord. Amen po ba, mga kapatid? Dapat po good finisher po tayo. Marami po mga tao, madali pong magsimula, okay, masayang nagsimula, on fire, pero biglang nagsusubside yung apoy. Nawawala din po yung apoy. Hindi po kayang i-sustain hanggang dulo. Dapat po kaya po nating i-sustain po yan, mga kapatid. Amen po ba? Yun nga, iba nag-aaral, ganyan Alam ko, natatandaan ko, estudyante pa po ako. Bawat subject, tigitigisan ng notebook. Tapos ayoko nang magkakamali ang sulat, ayoko na may mga erasure. Pagka nagkamali, bibili ulit ako ng panibagong notebook, tatsagain ko po talaga isulat ulit. Ganyan po ako nung nag-aaral ako. Pero hindi pa po nagkakalagitnaan ng school year, isang notebook na lang ang dala ko. Nakalagay na lang sa bulsa sa likod. Yan. Nauso yung Katleya, wala na yung hardcover ng Katleya. Tigi-tigi isang lupi na lang ng Katleya note. Nakalagay na lang po, ayan, meron na lang binder o kaya po meron na pong clip. Okay? So, ganun po no? Ang ganda ng simula, sana yung simula natin ganun din ang ending Tama po ba? But good beginning doesn't guarantee good ending. Hindi po lahat na nagsimula ng excited, excited pa rin hanggang dulo. Pero sa ating faith, dapat po ganun. Sa atin pong pinasimulan, sa atin pong journey, spiritual journey, dapat po meron ganun. Na excited tayo hanggang sa dulo, nahandon pa rin yung passion, nahandon pa rin yung vision, nahandon pa rin po yung excitement. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-endure lang, bebe. Ang number 2 po natin ay encouragement. Sabi natin, magkamag-anak, magkakambal na salita. Yung una, kailangan matatag, pero dapat meron din po tayo nito. Encouragement, okay? Ano po ang encouragement? Pakibasa nga po yung number 1 natin. Yan. The action to give someone support, confidence, and hope. Ibinibigay po natin ito sa mga tao na parang antingin po natin lupaypay para bigyan po sila ng support. It's either spiritual and moral support, confidence para mabuo ulit ang kanilang loob at umasa po sa buhay. Pero ito din po mga kapatid, it is something that we receive or it is something that we can give. Pag sinabi nating encouragement, isang bagay yan na tinatanggap natin. Masarap po bang tumanggap ng encouragement coming from other people? Amen. So masarap po yan yung, alam mo, talagang napaka-cute mo ngayon. Mga ganyan. Ang ganda ng aura mo ngayon. Ang sipag mo talaga kay Lord. Usong-uso po ngayon yung gulatin no? Gulatin mo si leader. Agahan mo ng punta ng church. Ayan. I-appreciate naman natin yung maaga talaga sa church. Yung po bang mga 8 lang nandyan na, 9 o'clock nandyan na. So, salamat po sa inyo mga kapatid. Talagang pagpapahalaga po natin sa gawain. Yan po yung sinasabi natin, encouragement. At encouragement, hindi lang siya something that we give. It is something that we receive. Parehas po yan. Vice versa, tumatanggap po tayo para lumakas ang ating loob at maging magpagpatuloy para hindi natin mabitiwan yung hope in the future,
Pero isang bagay din na kaya po nating ibigay sa iba. Tumatanggap po tayo at naibibigay din po natin ito sa iba, mga kapatid. Ibinibigay po natin sa mga tao na ipinagkatiwala po sa atin ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, hindi naman natin pwedeng sabihin na sa bawat isa, bahala ka na sa buhay mo. Ang tagal natin magkakasama po dito, sabi natin, halos sabay-sabay naman tayo eh. Kung nagmamature ka, nagmamature ako, nagmamature ka rin naman. Kung nakikinig ka ng preaching, nakikinig din naman ako, parehas lang naman tayo, sabay tayo. So hindi naman kailangan natin ng encouragement. Yan, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po bahala sa buhay eh. Kaya nga po si Paul, binabanggit po niya ito, dapat po natin gawin. Dalawang bagay, mag-endure, galing sa atin, pinatatag tayo ng panahon, pinatatag tayo ng salita ng Diyos, and then, nakaka-receive din po tayo ng encouragement at nagbibigay din po tayo nito, mga kapatid. Meron pong encouragement si Paul sa mga taga-church. Romans 1:8. Yung binasa po natin kanina, Romans 15. Sa Romans 1:8, ang sabi, first, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world. Wow! Talagang pinalalakas niya ang loob ng mga Kristiyano sa Roma na ang sabi po niya, nagpapasalamat ako sa Lord. It's one thing, mga kapatid, that Paul remembered you in his prayer. But another thing, na marinig mo na si Paul mismo, hindi ka lang naalala sa panalangin, kundi nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Diba kuminsan, ang sarap ding marinig, kapatid, salamat sa buhay mo. Pagpapala ang buhay mo sa marami. Ito po, sabi po ni Paul, nagpapasalamat ako sa Lord sa inyong buhay dahil ang inyong pananampalataya ay naging laganap na i-proclaim ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Okay? Naging visible, naging good testimony sa ibang nations ang kanila pong pananampalataya sa Diyos. At hindi lang po sa church, kahit po mga kapatid, personal kay Timothy, ito po ay si Paul po ay nagbigay po ng encouragement. 2 Timothy 1:3-6. 2 Timothy 3:1-6. I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. As I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Naalala po niya yung kanya pong younger brother, younger co-worker in Christ, si Timothy. Yung pong 2 Timothy, most likely, personal letter niya po talaga ito kay Timothy as younger brother para palakasin ang kanyang loob. Sabi niya, naalala kita sa panalangin at inaalala kita lagi, night and day. Naalala ko ang iyong pananampalataya, ang iyong sincere faith na nakuha mo sa iyong grandmother na si Lois at ng iyong nanay na si Eunice. Naugat pa niya yung pinanggalingan ng faith nito pong si Timothy. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. So that is an encouragement, mga kapatid. Saan pong mga bahagi kailangan po natin ang encouragement? Kayo po, anong bahagi ang kailangan po ninyo ng encouragement ngayon? Malamang po yung life, personal na buhay natin, kailangan po ninyo ng encouragement. Kamisan kailangan lang kahit simpleng pangungumusta.
kinukumusta po natin. Kumusta na ang iyong health ngayon? Kumusta na yung sinabi ng doktor sa iyo? May mga battle po tayo, pinapanalangin po natin yan nung mga nakaraan sa ating midweek. Marami po nagkasakit. Marami po kasing bumabata talaga sa LVCC. Sabihin, nadaanan po tayo ng mga sakit. Isa lang po yan sa mga naging problema po natin noong mga nakaraan. So, mga simpleng kumusta, pinagpe-pray kita, yan po mga nakakapagpalakas, nakaka-encourage sa atin. Life, what else? Our spiritual journey. Minsan pag nawawala po sa church, yung atin po mga members, sa cell group, atin din pong kinukumusta. Inaalam po natin ang kanila pong kalagayan. Yung spiritual journey, and then ministry. Ang karamihan po ng mga leaders, kinukumusta din po natin how they are performing as leaders. Kamisan, hindi na po yung may malaki ba silang ginagawa, kundi parang kailangan mo lang kumustahin kung ano na po ang kanila pong ano na po yung kanila pong intensity ng passion sa kasalukuyan sa kanila pong ministry. So, mga bagay po yan na kailangan po nating tingnan, kailangan po nating gawin. Ito po, bigyan ko po kayo ng ilang mga practical na bagay para po maka-encourage po tayo and at the same time, maka-receive din po tayo ng encouragement. Ang una po, tell them that you thank God for them, kagaya ng mga prayer po ni Paul. Tell them that you thank God for them and their fellowship in the gospel. Sabihin po natin, maging vocal po tayo na sabihin na sila po ay kino-commend natin dahil po sa kanilang pananatili, pakikipag-fellowship, pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, identify one or two traits that give evidence of God's grace in their lives. Identify one or two traits that give evidence of God's grace in their lives. Doon po natin nakuha yan, mga kapatid. Si Paul, na-identify niya. Sabi niya, naaalala ko ang iyong pananampalataya. Naaalala ko ang inyong pagtitiis. So, hinahangaan ni Paul, may commendation galing sa kanya doon sa mga traits na nakita niya doon sa mga iglesia at sa mga tao na kanya pong ini-encourage. Number 3, share a biblical truth or promise that speaks to their present situation. Mag-share po tayo ng biblical truth or promise that speaks to their present situation. The way po, mga kapatid, para maka-encourage po tayo, magsabi po tayo ng mga biblical texts na bagay sa kanila pong sitwasyon. Halimbawa po, nakita po natin may sakit. Mga kapatid, magsisi ka na. Grabe yung iba, no? Parang encouragement po ba yon? Talagay ko, kapatid, kaya ka nagkakaganyan, may ginawa kang kasalanan. O kaya yung alam mong broke, yan. Kapatid, hindi ka kasi nagtatights. Hindi ka nag-iika po. So, mga kapatid, may mga encouragement na fitted to the occasion. Gamitin po natin. Pang-apat, show how they contribute to the overall health of the church and its growth. Yan. Show how they contribute to the overall health and growth of the church. Banggitin po natin sa kanila, this is one way para encourage po sila. Ano ang naging bahagi nila sa pagpapatuloy ng paglago ng church, ng iglesia. So be an encourager, mga kapatid. Ito po yung mga bagay na kailangan po natin, endurance and encouragement para maging hopeful po tayo lalo sa hinaharap. Ang dami pa pong bagay na pwede po nating ma-experience sa Panginoon.
mga promises ni God na kailangan po nating makita visibly. Nasa harapan po natin, nangyayari, okay, as planned by God, dahil po sa Kanya pong kapangyarihan, dahil siya po ay sovereign, dahil siya po ang nangako sa atin. Endure. Sabihin mo sa katabi mo, endure. Encourage. Kailangan po natin parehas na bagay so that we will be able to be hopeful in the promises of our God. That is the ways to sustain our hope. Tayo po mga kapatid ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong presence. And we thank you, Lord, for your word. Naniniwala po ako, Lord, very timely ang inyo pong salita sa amin sa pagkakataon pong ito. We need a lot of endurance, oh God. It's easy to give up. Mas madali po, Panginoon, ibaba na po namin yung amin pong mga armas. Ibaba na po namin, Panginoon, ang amin pong mga kamay. At mag-give up po, Panginoon, sa mga laban ng buhay. Dahil po sa mga trials, dahil po, Panginoon, sa mga suffering. Pero tinawag niyo po, Lord, kami to endure. Isang bagay po, Panginoon, din na makakatulong sa amin is to remember your Son, Jesus Christ. Pag maalala po namin, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus, siya po ay nag-bear ng maraming sakit, ng sobrang hirap for a cause. Dahil po may magandang layunin po, Panginoon, siya. Panginoon, hindi po kalabisan na kami po na mga anak po ninyo na sumasampalataya po, Panginoon, sa inyo. Yung po mga maliliit na bagay na dumarating po sa amin, pwede po kami mag-endure dahil pinalakas nyo na rin po kami, Panginoon. Lalo nyo po kami, Panginoong, palakasin. Lalo nyo po, Panginoon, kaming gawing established, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa inyong pong salita. Salamat din po sa amin pong mga kapatid, mga kapwa leaders, o God, mga pamilya, Panginoon, pamilya ng LVCC, na kami po ay tumatanggap, Panginoon, ng encouragement sa kanila. At nakakapagbigay din po kami, Panginoon, ng mga salita na mag-i-steer, mga salita na makapagpapalakas, Panginoon, sa kanila pong buhay. Lord, salamat po sa mutual encouragement, oh God, na nangyayari po sa LVCC. Kaya po kami ay nagiging mapagpatuloy, matatag, at patuloy na naglilingkod po, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. Purihin po kayo ngayong umaga. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa encouragement. All this we ask. In Jesus' name, amen and amen.